Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy natin binabantayan ang isang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,800 kilometers silangan ng Mindanao. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, within 12 to 24 hours ay inaasahan itong papasok ng PAR at ito rin ay lalakas pa at madedevelop sa pagiging ganap na bagyo at papangalan ng bagyong Nina. Maaari nitong tumbukin ang Bicol Region o kaya naman ang bahagi nitong Samar sa bisperas ng Pasko o sa mismong araw ng Pasko sa Tropical Storm Category. Inaasahan naman lalabas ito ng PAR sa ganap na Lunes ng gabi o kaya naman ay Martes ng umaga. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Sa lagay naman ng ating panahon ngayon ay dominante pa rin itong northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto dito sa extreme northern Luzon. Magdadala ito ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulu-pulong mahina mga pag-ulan sa rehiyon ng Ilocos, pati na rin sa Cordillera at Cagayan Valley. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng bansa, patuloy na iiral yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Para sa Panahon TV, ako po si Nison Tayas. Magandang umaga sa inyong lahat.